kami, Lord, na sa panahon ngayon na marami kami nakikitang mga bagyo, mga kaguluhan, lalo sa paglilingkod sa iyo, pero alam namin ikaw ang kasama namin. Kaya Lord, hindi kami mangangamba, hindi kami matatakot dahil ikaw ang Diyos na patnubay ng buhay na ito. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Jesus. At sa oras pong ito, sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po ay gaganap ng ating pang 199 days. Amen. Mula nung tayo nagkasundo, mula nung tayo nag-ayuno, wag natin sayangin yung 1 month prayer fasting natin na ito yung bunga na tayo ay pinintulutan makaganap ng ating sunset prayer watch. Amen. At pang 199 days na po natin mula nung natapos ang November 2025. Amen. At masaya ba po ba tayo na naaganap sa layunin ng Diyos? Amen. Ako naniniwala ko, we cannot please everyone sa ginaganap nating ito. Pero naniniwala ko, wala tayong ibang binibigyan ng kaluguran o piniplease ngayon, kundi si God. Hawak niya ang lahat, ano man ang ating kalagayan, nagaganap sa buhay natin, siya ang magbibigay lakas sa bawat isa sa atin. Sa basan po ng Perfect Church, tayo ay nasa Sunset First Prayer ngayon. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At sa kapahintulutan ng ating mga tagapanguna, ay may mga ginagamit na tayong social media. Isa na dyan ang Facebook Live, isa na dyan ang TikTok, lalabas ng YouTube natin at Spotify natin. At loobin ni Lord na lahat ng mga bagay na pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos, lagi natin ito bigyan ng panahon, oras, lalo na kung tayo ay gagamiting tigapaghayag ng kanyang mabuting balita. Napakaganda po ng mensahe ngayon. Topic po natin, You in the Middle of Storm. Ang tema, Who should you become? Sino ka ba dapat sa gitna ng pagsubok? Amen. At tinatawagan na po natin ang gagamiting tigapaghayag ng salita ng Diyos, trained to become a pastor. PME natin ay madalas sila yung tinitrain natin bilang mga susunod na pastor ng PF Church Worldwide Ministries at sabi ni Lord, dumating panahon na si PME Lester ay tawagin ng Pastor Lester. Nak, your turn? Amen po. Pakagandang introduction naman po yun. Glory to God. Amen po. So, isang pinagpalang araw po sa atin lahat. Wow, praise God. Araw po. Magandang buhay. Napakaganda Amen, ng buhay. amen. Bagamat po maraming nangyayari. Pero maganda po ang buhay. Amen. Amen. So, it's a privilege po ulit na makapag-preach po dito sa Sunset Watch. Amen. So, tinitake ko po talaga to as privilege kasi po marami po Amen, kasing amen. marami tayong mga OFW na dito po Totoo nakaka-join yan. and sa Dawn Watch din. So, Praise God. salamat po na bigyan po ulit ng opportunity. This is Thank you, Lord. parang my second time ko po ata sa Sunset Watch. Amen, amen. And sobrang salamat po kay Lord sa privilege. And sige po, mag-start na po tayo agad dahil nga po napakaganda po ng ating Praise pag-uusapan. God. Amen. So, again po, binabati ko po ang lahat ng isang mapagpalang gabi, araw, umaga, saan man po tayo ng dako ng mundo. Amen po. Binabati ko po kayong lahat. And ang pag-uusapan po natin ngayon ay matatagpuan po sa Mateo chapter 8 verses 23 to 27 na naka-flash po sa ating screen. So ang pinamagatan po nito sa ating Biblia ay pinatigil ni Jesus ang bagyo sa lawa. Pero bago po ako mag-start na basahin ng text, naririnig po ako ng malakas. Loud and clear, loud and clear. Amen po. So, ito po ang sinasabi, verse 23, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad.
Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Ngunit, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Amen. Last verse, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Praise Amen. God. Praise God po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo. Patuloy, Panginoon, naniniwala kami na ang mga salita mo, Lord, ay may buhay, may kapangyarihan, Panginoon. At patuloy, Lord God, sa hapon na ito, sa umaga, sa araw na ito, Lord God, patuloy na hayaan mo mga salita mo, Panginoon, ay ma-empower kami, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin mo lamang ako, ang aking bibig, upang maging vessel ng inyong salita. At patuloy, Panginoon, na mabuhay kami ng naaayon sa iyo. At patuloy, Lord, yung mga pag-aaralan namin ngayon na patungkol, Panginoon, kung sino kami sa gitna ng mga unos at sa gitna ng problema, ay mai-apply at malakaran namin sa aming mga buhay. Kaya Lord God, saan mo po kami dako ng daigdig, naniniwala kami nakasama ka namin ngayon. Kaya Lord God, let your Holy Spirit dwell with us, each and everyone today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, amen po. So, maganda po yung pag-uusapan natin yun. Natutuwa lang po ako sa mga testimonies kanina na hindi ko po sure kung sino po yung nagsabi na ang pagsubok ay may hangganan. Si Sister Naomi po ata yun. Amen po. Natutuwa po ako dun sa narinig ko. Amen. Kasi patungkol po doon yung pag-uusapan natin or Praise God. or related. So, as servants of the Lord, lahat po tayo dito, hindi naman na talaga bago sa atin yung magkakaroon tayo ng storms or bagyo or Totoo yan. suliranin sa ating buhay. Hindi na po yun bago talaga eh. So, and paulit-ulit na sinasabi sa atin, hindi tayo exempted dito. Actually, mas Amen. marami pa nga tayo, di ba? Amen. Amen. Mas marami po tayong pagsubok ang mga lingkod ng Panginoon. Amen. So, pero kapag po nakakaranas po kasi tayo ng mga ganito, bagyo, problema sa buhay, so may kanya-kanya po kasi tayong paraan on how we respond to those storms or paano tayo tutugon sa ating mga kapag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok. So, Amen. we also have different personalities Totoo kapag yan. po nakakasubok tayo. So, iba-iba po tayo, no? So, Amen. maaring po minsan po kung sino tayo sa gitna ng pagsubok, pwedeng yun nakakaganda po or pwedeng minsan ikapahamak din natin. Amen. So, sa nabasa po natin na text sa scripture, so nakita naman po natin yung naging response nung alagad ni Jesus or kung sino sila at that moment. Nung nasa gitna sila ng bagyo habang sila po ay naglalayag. So, ibig sabihin po talaga may mga tao po talaga na nagda-doubt pa rin sa Diyos. Amen. So, that moment nga po, literal na kasama nila si Jesus eh. Amen. So, nag-doubt pa po sila. And even up to the present times, marami pa rin po talaga nagda-doubt. Amen. Lalo na po, syempre, of course, yung mga unbelievers po, even actually po, yung ibang believers, alam niyo po yun, minsan, gumagema-gema pa, talaga ba? Ganun. So, kahit nakasama po that time po, sa text, si Jesus literally, natakot pa rin po sila and kita po natin no, na balisang-balisa sila. So, ngayon po, ang gusto pong ituro ng ating Panginoon sa araw na ito, yung topic po natin na kanina po ay nasabi na po ni Pastor Alex, ang topic po natin ay You in the Middle of Storm or sa Tagalog po, Ikaw sa Gitna ng Bagyo. So, ang temang sasagutin po ay Who should you become in the middle of storm? So, sino ka ba dapat sa gitna ng bagyo? Amen. So, unang point po na nakita po natin sa verse 25, sabi po dito, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. So sa tagpo po na ito, no, si Jesus daw po ay nilapitan ng mga alagad. Ibig sabihin kasama nila si Lord nun kasi nilapitan nila si Jesus eh. So, at after po nito, na sabi, Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo.
Amen. So, nanghingi ng tulong ng takot na takot. Amen. Na para bang wala dun si Lord. Amen. At that moment. Kaya po, ito po yung point number 1 natin. Who should you become in the middle of storm? Number 1, Emmanuel, believer. Amen. So, alam po natin, Emmanuel, ang meaning po nito ay God is with us. Amen po. Amen. So, dito po sa tagpong ito, dahil nga po natakot po yung mga alagad ni Jesus Christ, so parang nalimutan po nila no, na ang kasama po nila ay hari ng mga hari. Amen, na si Jesus Christ. So, marahil nalimutan nila na kasama nila si Jesus dahil nga po at takot na takot po sila at that moment. And then, kung i-relate po natin ito sa ngayon ay madalas po talaga nalilimutan ng tao na ang Diyos ay laging nakagabay po sa atin. Ang Diyos ay nagpoprotekta sa atin. Amen. Madalas po ay nakakalimutan ito ng mga tao. Amen. So, nalilimutan na natin yun kasi usually po, pag napangunahan na po tayo ng pag-overthink, talaga pong it will overpower us. Imbis po na isipin natin na or maniwala na, ay kasama ko ang Diyos, di ako mapapahamak. So kapag po, madalas po talaga pagka napangunahan ng pag-overthink is yun po talaga yung nangyayari. Amen. So sa sobrang pag-iisip mo, so hindi mo na naiisip na ang Diyos ay nagliligtas. Amen. So sa sobrang pag-overthink mo, sa sobrang pag-iisip mo, nalilimutan mo na po yung mga bagay na yun. Amen. And then, nalilimutan natin na ang Diyos ang pwede mag-ahon sa atin sa problema na yon, sa bagyo na nararanasan natin. So, kahirapan man po yan, amen, problema man sa trabaho, problema sa pamilya, even persecutions, silent battles, kasakitan, at kung ano pa man po na problema. So, tandaan mo, sa lahat po ng iyon, tandaan po natin sa lahat ng iyon, kasama po natin palagi ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga po sabi ko, saan mang sulok ka pa ng daigdig mapunta, saan ka man po pumunta, amen, kasama po natin ang Panginoon. So sa Bible nga po, 'di ba? So mga stories no, hindi naman po pananagumpayin ang mga Israelita na makalaya po sila sa pagiging alipin sa Egypt kung wala po ang pagsama ng Diyos. So, hindi rin naman po mapapatumba ni David si Goliath kung wala ang pagsama ng Diyos. Amen. So, at dito naman po, hindi po natin matatamasa yung buhay na nilalakaran natin ngayon o yung mga magagandang bagay na nakakamtan natin, mga protection, na hanggang ngayon po ay buhay ka. Hindi po natin yan mararanasan kung wala po ang pagsama ng Diyos. Ibig sabihin po, amen, it is very evident po na that God is always with us. Amen. Kasi po, madalas nga po, nasasabi yan sa bawat text ng Bible. For the scripture po, sinabi nga po sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo, saan ka man magpunta. Amen. So tunay nga po no, na dapat maging Emmanuel believer po tayo. So, ikaw po sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng matinding problema na minsan ay isipin mo na imposibleng makaagpas ka na, imposibleng makawala ka na dyan. Pero kapag nalaman mo, naniwala ka na that God will never leave you, God will never forsake you, because God is always with you. Amen. Masarap po sa pakiramdam no, sa gitna ng problema may Diyos kang makakapitan. Tama. May Diyos ka nakasama. Amen. So, palagi lang po natin tandaan kapag ka po may times na-overthink mo na. Kasi po, may times po talaga na hindi mo maiiwasan yon. Amen. Hindi ko po sinasabi na hindi yon nangyayari. Pero may times po talaga, di ba, na makapag-overthink ka sa isang sitwasyon na minsan matindi po kasi talaga. So, minsan, hindi po talaga siya maiwasan. Amen. So, honestly speaking, amen, hindi po talaga maiwasan yun. Pero, ang kaya mong gawin is, kaya mong mag-respond ng tama. Amen.
doon sa bagay na yun. And that, yung isa po sa mga bagay na yun ay paniwalaan mong God is always with you. Amen. So, yun po ang point number 1 natin. Maikli yung point number 1 po natin pero napakahalaga kung sino tayo sa gitna ng ating mga problema o pagsubok. Amen. So, yun po ang unang point natin. Dako na po tayo sa pangalawang point na napakaganda din po. Who should you become in the middle of storm? O sino ka dapat? Sino ka or ano ka ba dapat kapag ka nasa gitna ka ng problema? So, sinabi po sa verse 26a, sabi po dito, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Amen. So, sabi nila, bakit ka matatakot? Andito naman ako. Amen. So, dapat po tayo, pangalawang point, a brave Christ follower. So, sa Tagalog po ng pagiging brave ay magiging matapang po. Amen. Para po kung ano dito, no? Parang teacher. Ano po ang Tagalog ng Amen. So, yun po ang Tagalog po ng pagiging brave ay pagiging matapang. So, sa ibang salita po ay dapat po malakas daw po ang loob ng isang follower ni Jesus Christ. Amen. So, bawal daw po yung duwag. Bawal daw po yung duwag. Pero amen. Lahat naman po tayo before may kinakaduwagan. Amen. Pero nung nakakilala po tayo kay Jesus Christ, nababawasan na po sana. And also po, naniniwala po tayo na ang Diyos ang ating tapang. Amen. So, dito po sa verse na to, no, dahil nga po sa verse na yon or sa text na yun, ay nagpakita ng takot yung mga alagad ni Jesus Christ. So, again po, di ba, literal po nakasama nila yon. So, totoo nga po, no, kapag ka nanaig po yung takot sa atin, hindi tayo makakagawa ng mga bagay na dapat, yung mga tama. Hindi po tayo makakaisip ng maayos. Amen. And then, makukonsume po kasi tayo agad ng takot makukonsume tayo nito kapag pinangunahan po tayo ng takot. I mean, for example po, kapag bumabagyo, literal na may bagyo or literal na may habagat, since uso po ang habagat dito sa Zambales, every June to August or September. So kapag po pinapasok na kayo ng baha, na wag naman sana, I rebuke in Jesus' name. Pero po, may mga cases po kasi talaga na nangyari before. So kapag napangunahan ka ng takot, may tendency na mag-freeze ka, may tendency na hindi mo na alam gagawin mo kasi na-consume ka na nun. And hindi po siya maganda kasi po life-threatening po kasi yun eh. Kapag ka po binabaha kayo, pinapasok kayo. So kapag ka po natakot ka, hindi mo alam, nagpanic ka, hindi mo na alam yung next na gagawin mo. So pwedeng, ang mangyari sa'yo is malunod ka doon sa baha kasi napangunahan ka na ng takot mo eh. Kasi ang takot po kasi pwede siya mag-cause sa'yo ng panic anxiety. And kapag nagkaroon ka ng extreme panic attacks, mahirap kang makapag-isip na maayos, mahirap kang makagalaw na maayos. Amen. Scientifically speaking. Kaya nga po ang Kristiyano dapat po papatrain po tayo sa ating Panginoon at papatulong po tayo na dapat po tayo ay maging matapang. Laksan po natin ang ating loob. Kasi hindi po natin alam yung mga pwede mangyari. And sabi nga po, ang Kristiyano ay dapat always ready. Amen. Always ready kahit saan pa mang mga bagay. Amen. So, for example din po, may mga emergency tayo. So, kailangan natin ng wisdom as well. Amen. So, kung ano yung mga decision natin. So, kapag po napangunahan tayo ng takot po talaga, ay wala po mangyayari. Amen. So, alam ko po sa each and every one of us or hindi ko man po alam pero marami po dito is marami na po nagka-emergency sa mga bahay kung saan man po personally. Pero po salamat po kay Lord dahil na kay Lord na po tayo. Amen. Amen. Kasi po na kay Lord tayo, alam na po natin yung gagawin. Tama. Amen. Kung sa paligid mo ay nagpapanik ka as a Christian, huwag kang Amen. Kung sa paligid mo ay
nagkakagulo, ikaw manatili kang kalmado. I-practice Amen. po natin na manatili tayong kalmado at nagpe-pray habang ginagawa natin yung mga first aid, ginagawa natin kung ano yung dapat gawin. Amen. Manatiling nananalangin lagi. Amen. Sa isip man yan. Dahil po, yun po ang tanging magagawa po natin at that moment. Amen po. So, kasi po, kapag puno na po tayo ng takot, parang sinabi na rin kasi natin na hindi tayo naniniwala sa Diyos. Amen. So, mawawalan po kasi ng saysay yung pananampalataya natin sa Diyos kung yung takot po lagi ang mangunguna sa atin. And again po, hindi ko pa pala nasasabi ito. And based po sa research, kasi po diba madalas nababasa natin sa Bible, do not be afraid, fear not, huwag kang matakot. Alam niyo po ba based sa research, 365 times daw po sinabi sa Bible yung do not be afraid. Or sa mga ibang translation, fear not. Sa Tagalog, huwag kang matakot. 365 times daw po based sa research, based sa mga scholars. Amen. And sa isang taon, ilang days po ba ang meron? 365 days. 365. Araw-araw. So, araw-araw sinasabi sa iyo, huwag kang matakot na. Amen. Andito ako. Babalik tayo sa point number 1. Huwag kang matakot kasi Emmanuel, God is always with you. Amen. So, di pa ba enough yun every day na 365 times? Amen. Sinasabihan tayo ni Lord na huwag kang matakot kasi si Lord ang bahala sa atin. And as follower of Christ, ang isa sa characteristic natin ay tayo ay masunurin dapat. So, dahil nga obedient tayo, sundin natin yun. Huwag tayong matakot. And also, gusto ko lang pong sabihin na hindi naman normal naman po talaga na ang response ng tao ay una ay mangangamba, matatakot. Pero again, hindi po dapat mag-dwell doon. Amen. Kasi po marami na po tayong napakinggan na word of God, marami na po tayong nabasa na dapat po ay nalalakaran po natin. And as well, kung natatakot ka at that moment, gawin mo habang you are scared, gawin mo. Amen? Amen. Kasi po, kung yung takot na yun ay magiging reason para hindi ka makagalaw, hindi po maganda yan. So kahit, alam niyo po, personally, kasi po kapag may ganyang nangyayari, during the storm or during ng pagsubok, minsan talaga, habang ginagawa mo yung bagay, kinakabahan ka pa rin. Pero at least you are doing what is right. Amen. Amen. Alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yung tama. Habang kinakabahan ka, at least nagagawa mo siya. Amen. And I think, as a Christian, dapat nating i-acknowledge din yun na we are doing everything kahit natatakot pa rin tayo. Kasi yun ang dapat. Amen. Yun ang inutos sa atin ng Panginoon. Amen. Kahit hindi mo alam kung tama, hindi mo alam kung nasaan ka, kung hindi mo alam kung tama pa ba yun, patuloy ka lang kasi guided naman tayo ng ating Panginoon. Guided tayo ng Word of God. And Amen. even sa ating guided din tayo ng ating mga leaders. Kasi po totoo po yun, no? Habang ginagawa mo yung, kasi po personal na experience po yun. Amen. Habang po yung during the problem, minsan talaga kakabahan ka ako. Pero ginagawa ko po, kinakabahan ako, pero nagpe-pray po ako during those moments. So, possible po yung kinakabahan ka, pero at the same time, kahit kinakabahan ka, nagpe-pray ka. Amen. Amen. At least you are doing something. Amen. So, hindi yung na-freeze ka na lang, ganun. Amen. Kaya po, again, laksan po natin ang loob po natin. Kasi, hindi po natin alam yung mga pwede mangyayari. And Tama. Kung ano man po yung mangyayari na yon, at least we are always ready. Amen. Actually po, no, sa pagiging matapang, sa pagiging kalakasan ng loob, kaakibat nito ay yung godly wisdom pa rin po. Amen. So, yun po yung point number 2 natin. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. So, yun po ang point number 2 natin. Who should you become in the middle of storm? A brave Christ. You should be a brave Christ follower. So, dako na po tayo sa last point. May kita po,
sa verse 26b to 27. Sabi po dito, bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito, maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. So point number 3 po, who should you become in the middle of storm? Pangatlo po, a person with word of faith. Pangatlo po, a person with word of faith. Ikaw daw po, dapat ay may salita ng pananampalataya. Amen. So in other words, sa madaling salita, you should have a word of God. Amen. Kasi nga po, no, nabasa naman natin kung paano pinakita ni Jesus Christ yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagpapahinto at hangin. Pagpapahinto ng hangin at alon. Amen. Actually po sa Marcos 4:39, same story lang po to, but in the book of Marcos. Sa Marcos 4:39, dun po talaga sinabi yung nag-declare ang ating Panginoon na sinabi niya po dito, basahin ko. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. So yun po, it's the power of declaration. So we must be a person with word of faith. So yung word po kasi, 'di ba, it has power over everything. The word of God has power over everything. So sa isang bit lang ng Panginoon, mangyayari na ang mga bagay. So tayo po, when we declare things, since meron po tayong salita ng pananampalataya o salita ng Diyos, so ibig sabihin, kapag may salita tayo, we should declare it. So when we declare things, dapat puno ng life, puno ng positivity. Amen. So maraming pagkakataon po sa Bible na pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. So sa una pa lang actually sa aklat ng Genesis po, 'di ba? So nabasa natin yung kapangyarihan ng pagdedeklara ng Amen. Panginoon. It is through the word. It is through God's word na nagkaroon ng liwanag, 'di ba? Sa Genesis 1:3, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. Amen. It is through by word. Amen. So kaya at this point po, no, kung dedeklara naman po tayo ng mga bagay, huwag na po tayo magdeklara ng pangit. Huwag na po tayo magdeklara ng hindi Tama. maganda. Amen. Kasi nga po, ang dami po nangyari. Nagkagera, nagkaroon ng crisis sa Pilipinas. Amen. Amen po. So, kung magdedeklara na tayo sa Pilipinas ng mga bagay, huwag natin ideklara na, actually, yung mga narinig, wala nang pag-asa yung Pilipinas. Amen. Alam niyo po, narinig niyo po ba yun? Alam niyo po, pag naririnig ko po yun sa mga tao sa labas, medyo nadi-disappoint po ako. Amen. Sana wag ganun, kasi habang dinadeclare natin, wala nang pag-asa. Walang talaga yun. Pag-asa. Amen. Kahit po nakaka-disappoint talaga yung mga leaders natin. Amen. Sa gobyerno, sa Senado, kakagulo sila doon. So kapag po, nagdeklara pa po tayo ng di maganda, hindi na nga po maganda yung nangyayari. So wag na po tayo mag-declare ng hindi maganda. So we should declare po sa ating Pilipinas na maging magandang bansa. Amen. We should keep on praying for our country kasi po yun ang pinakakailangan ng ating Pilipinas. Amen. Ng ating bansa. Amen. So kaya po at this point, so yung mga declaration ng ating Panginoon, kung hindi ka pa naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, pag hindi ka naniniwala, tendency na hindi mo na-appreciate yung mga bagay na ginawa niya para sa atin. Amen. So, actually yung pagkabuhay natin dito sa daigdig, galing din talaga yan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, mapalad po tayo kasi po, tayo po, pinili po tayo ng Diyos para makaranas po ng kapangyarihan niya. Amen. Makaranas po ng magandang mga bagay, mga blessings and protections. Amen. So, actually po, natutuwa po ako. Yung mga kababayan po natin, kapatiran natin sa ibang bansa po is, alam natin nagkaroon ng gera, pero praise the Lord po, by the grace of God, nandito pa rin po sila. Amen. Bagamat hindi ko po ma-imagine yung gulo po diyan, hindi ko po ma-imagine, pero salamat po kay Lord, praise the Lord. Hanggang ngayon po ay nandito po kayo. And it is because by the power of God na nandito po tayo hanggang ngayon. Amen. Amen. So, amen. Praise God. Praise the Lord po.
Masaya po kami nandito pa po kayo at mag-i-stay po tayo lahat. Amen. So, Praise praying God. na ano nga, sabi ko nga po, ano pa yung mangyari, manampalataya pa rin po tayo Yun. palagi. So, amen. So, kaya nga po, no, again po, may nakakain po tayo, may pambayad ng Amen. kuryente, amen, may panggastos ka araw-araw. Bagamat minsan, or let's be honest, minsan nagkukulang or nagso-short, pero di naman po tayo pinabayaan ng Lord. Tama. Amen. So, may natutuluyan ka. Amen. So, alam niyo po kung kaya nga po, kung kaya ni Lord i-rescue yung mga taga-Israelita sa pagkakailipan sa Egypt nung nasa Old Testament, kaya ka rin niya i-rescue sa lahat ng pagsubok na kinakaharap mo Thank you, ngayon. Lord. Amen. So, kaya ka niyang pagalingin, kaya ka niyang i-comfort, bigyan ng kapayapaan. Amen. So, kaya niya po lahat. Wala pong imposible sa atin, Panginoon. Amen. We must need to declare. We must need to declare it in the mighty name of Jesus. So, basta maniwala ka lang na siya ay makapangyarihan. Amen. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. So, kaya po, hindi naman mahirap mag-declare ng positive things. Tama. Amen. Hindi naman po isang sabik mo lang. Amen. Pwedeng mangyari agad or pwedeng maghintay ka. Amen. Kasi mo makapangyarihan ng power of declaration. Kaya nga po tayong mga Kristiyano, we should be a person with word of faith. Yung pananampalataya po natin ay pangalagaan po natin palagi. Amen. So, yun po yung pangatlong point, a person with word of faith. So, amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa isang napakagandang topic po ngayon. Amen, amen. Sa kanya po galing ito, hindi po sa akin to ha. Ginamit na po ako ng Panginoon. Kay Lord po lahat ng papuri, hindi po para sa akin. Thank you, Amen. Lord. So, amen po. So, again po, habang tayo po ay nabubuhay po dito sa mundo, tiyak naman po na may pagsubok po tayong mararanasan. So, hindi po araw-araw nasa maayos na or nasa maganda tayong kalagayan. Hindi po araw-araw ay all is well. Hindi po araw-araw ganun. Amen. Kasi po may hindi tayo inaasahang dadating. Pero ang maganda po doon, kapag nakakaranas po tayo ng mga ganitong mga types of problems, mga pagsubok, palagi po nating aalalahanin kung sino ba dapat tayo sa gitna ng pagsubok. Amen. So, number 1, we should believe that God is with us. Pangalawa, laksan po natin ang ating loob. Amen. At pangatlo, magdeklara tayo ng ating pananampalataya. Amen. So, kapag nagawa po natin to, ano man yung bagyong dumating, ano man yung unos dumating, hindi po tayo mapapatumba. Amen. Ito. Amen. So, yun lamang po. To God be all the glory po. Amen. So, tayo po ay yumuko na at manalangin po. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakahayag ng salita mo. Tunay, Panginoon, na ano man po yung mga unos na dumating, Lord God, alam po namin nakasama ka namin, Panginoon, Yes, na Lord. hayaan mo, Panginoon, na nagpapakumbaba kami, na umaamin kami na hindi namin kaya kung wala ka sa aming mga buhay, Lord. At patuloy, Panginoon, we are declaring, Panginoon, na lahat ng mga problema, Panginoon, ay malalagpasan namin, Panginoon. At tunay, Lord, salamat, Panginoon, dahil sa gitna ng mga problema, kasama ka namin, hindi kami nag-iisa, Panginoon. We continue to declare, Panginoon, blessings upon blessings sa aming Panginoon in all aspects, physical man po, financial, Panginoon, at patuloy, Lord, umaasa po kami sa iyo lamang. Kaya Lord, ano po yung mga dadating, Lord God, we continue to pray for protection, we continue to pray for wisdom, Panginoon. Dahil Lord, hindi naman po namin alam ang bukas na dadating, pero alam namin na may Diyos kami makapangyarihan na aagapay po sa aming lahat. Kaya Lord, maraming salamat po. Hawakan mo po kami palagi sa buhay na ito. At hanggang sa muli po, Panginoon, sa iyo na binabalik ang wagas na papuri, salamat pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.